Alam niyo ho, nako, napakatindi na ho ng naranasang pagbaha dito po sa Metro Manila at ilang bahagi sa Luzon. Pero ito ho, no, yung ilang mga kongresista ay patuloy ho, no, yung issue po sa politika, mga kababayan, ay patuloy na pinalulutang at ngayon ay nako, parang tila sinisisi pa ho itong si VP Sara Duterte ni Manila Congressman Benvenido Abante Jr. o di umano'y Bishop. Bishop daw ho ito eh. At kung saan ay kanyang sinisisi, hinahanap niya itong si BP Sara. Nasaan daw ang Vice President? Ito po'y sa gitna ng bumabaha dito po sa buong Luzon na ano na ho, ang sabi niya lubog na ho sa tubig baha. Mga kababayan, imbis na sisihin nitong si Abante yung mga magnanakaw ho, yung mga nagbulsa sa flood control project na ito, yung mga ghost projects sa kung saan ang naging dahilan kung bakit patuloy ho yung pagbaha. 'Di ba? Na naranasan ng ating lahat tayo ho ng mga kababayan natin. So dito ho ay binabanggit ni Congressman Abante na dito ho baha na raw po sa Luzon at ano raw po yung ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Sino ba ang dapat na nag-aayos po nitong problema sa baha? Dapat ho ang Pangulo ang hinahanap niya. Di po ba? Si Pangulong Marcos Jr. ang dapat hanapin ni Congressman Benny Abante kung pag-uusapan ito ho mga pagbaha. Kasi, di ba? Yung pagbaha na ito po yung epekto ng nangyaring nakawan di umano at pangungupit sa kaban po ng taong bayan. So yun po, at sabi ho ni Congressman Abante na di umano isa ring bishop, meron daw tayong impeachment court dito, may trial, dapat daw humarap po ang Vice Presidente. At dapat hindi raw kung saan-saan nagpupunta. Ito, panoorin nyo at pakinggan. Ito hong pahayag ni Congressman Benny Abante na sila po ay nagdaos ng press conference sa gitna po ng paglubog ho ng napakaraming lugar dito po sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. At pagkatapos po yan ng 16th day ng impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Panoorin nyo, ito hong si Congressman Benny Abante na isang di umano'y bishop. Ito ho, panoorin natin. Bilang bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Yan po ang pahayag ni Congressman Benny Abante, umano'y bishop, at nakusaan, ang sabi niya nasaan siya? Nasaan siya ngayon? Tinutukoy natin, sabi niya, si BP Sara. Gusto raw niya tanungin kung nasaan ba ngayon ang Vice Presidente kasi meron daw siya nakita sa video at kung saan sumasayaw pa raw siya at nasaan ba siya ngayon? Ang Vice President. So hinahanap niya ho. Bumabaha na raw po at nagagalit na po ang Diyos. So parang, pero maaaring totoo ho ito na nagagalit na ho ang Diyos kung keta ibinibisto niya po yung mga nangyayaring nakawan ho, yung pagbulsa na ibig sabihin dapat ay napunta po sa mga proyekto na kung saan para maibsan ito hong
matinding pagbaha dito po sa Metro Manila at iba't ibang mga lugar sa Luzon at iba't ibang panig ng bansa, yun ho ang nangyari. O, di po ba? Sana ho, mga kababayan, bilang isang bishop ay siguro ay alamin niya rin ho at bilang isang kongresista, di ba? Na kung saan ay yung mga sinasabing kontraktor, yung kanyang mga kasamahan, diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na sinasabing di umano'y congressman na, kontraktor pa. Yun ho. Pero alam nyo ho, yung mga pahayag nitong si Congressman Benny Abante, mga kababayan, maliwanag ho ito na parang ano ho ito, no? Talagang isa lang po ito sa para galitin po yung taong bayan, di po ba? Baka akala niya na yung mga naapektuhan po na mga pagbaha, ngayon dito po sa Metro Manila at sa ibang bahagi sa Luzon, maibuhos ang galit ng tao kay BP Sara Duterte. Yun ho ang baka parang ganun ho, kaya yan po ang naratibo nitong si Congressman Abante. Di po ba? At bukod ho rito ay tila hindi rin po alam ata ni Bishop Abante na hindi po obligado ito hong si BP Sara Duterte na personal na humarap sa impeachment trial. Di po ba? So hindi po siya. Wala po, hindi po mandatory at hindi po siya inuobliga ng impeachment court na humarap sa trial. Kasi yung sa nakaraan ho, mga kababayan, di ba, yung halimbawa, yung kay dating Chief Justice Renato Corona, voluntaryo ho niya yun siya po yung nag-volunteer at kanyang sariling desisyon. Actually, ang alam ko nga, may mga ayaw nga ng kanyang abogado, pero siyempre, nasunod yung kliyente, humarap po. Dahil sa kanya paniniwala na talagang gusto niyang personal na sagutin yung mga tanong doon po sa impeachment trial. Yun ho. At bagamat ang sinasabi noon ay mukhang maabsuelto, pero ang nangyari, di umano, may mga nagbisto ho, di ba? Ang alam ko, isa sa nagsabi ho dyan, umamin, ito pong si Senator Jingo Estrada, na di umano nagkabigayan ng pondo. Magkano ba? Milyon-milyon ho ang pondo na ibinigay kapalito ng boto. Yung ano yun yung tawag doon, yung DAP. Yung DAP na kung saan ang budget secretary noon, itong si Abad. So, yun ho. At, well, may mga gano'n na kaya naging perception, parang tila di umano ay suhol yun. Kapalit ho ng pagboto para makonvict ito pong si Chief Justice Renato Corona. So, yun po yung mga lumalabas ho ng mga balita. Kung kaya't, pero dito ho, mga kababayan, hindi po obligado. Sa katunayan, base po sa panuntunan ng impeachment court, ay pwedeng humarap si BP Sara. Kung gugustuhin niya, pwede rin ding hindi. At siya ay katawanin lamang ng kanyang mga abogado. Yun po ang proseso at panuntunan ng impeachment court. Kung kaya't itong panawagan, kasi actually marami pong nanawagan na paharapin, ito hong si BP Sara Duterte, si Congressman Abante, si Congressman Terry Ridon, marami po ang nagsasabi na dapat humarap. Kumbaga sa inuurot ho nila na humarap. Ito hong si BP Sara. Kumbaga sa tinatrap ho nila siyempre, patibong ho yan dahil sa kapag humarap dyan, nako, grabe ho, mga tanong na ho dyan at iipit-ipitin ka na. Bakit ka naman naharap? Ako naman ho, mga kababayan, halimbawa kung ako ang akusado, ganyan, respondent, ba't ako haharap? May mga abogado ako. Di ba? Bahala na abogado ko dyan at na magpaliwanag at makipagbalitaktakan dyan po sa hanay po ng prosecution at maging sa mga pagtatanong sa mga testigo sa depensa man o sa prosecution. Di po ba? Ganun ho yun. Pero siyempre yung naratibo na parang gustong galitin mo ang tao na, nako, bakit hindi umaharap si BP Sara? Siguro nagsisinungaling o guilty. Bakit ayaw humarap? Pero maliwanag ho linawin ho natin sa ating mga kababayan, hindi po siya obligado. Wala po siyang obligasyon na personal na humarap sa impeachment trial. Base po yan sa panuntunan
ng impeachment court. Kayo ho, mga kababayan, ano masasabi niyo rito sa naging pahayag ni Congressman Abante na di umano'y bishop na kung saan nagagalit na raw po ang langit at kung kaya't umuulan na raw po. At itong si VP Sara Duterte ay hindi pa nagpapakita at hindi sumisipot sa impeachment trial. Talagang totoo na nagagalit na po ang langit dahil sa dami ho ng mga magnanakaw dito sa ating bansa. Ibinibisto ho sila Di po ba? Yung nakaraan hong SONA noong 2025, di ba? Binisto ho sila. O 2024, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. na magit sa 5,000 na flood control projects ang natapos na raw ho. Di ba? Tapos, talagang mapipigilan daw ho yung mga problema sa mga pagbaha. Tapos, nung taong 2025, umulan ho Katakot-takot ho na mga pagbaha na nangyari sa kabila ng 5,000 mahigit na flood control projects. Tapos, 2025, yun na, sinabi niya na. Yung sumikat ho na mahiya naman kayo. Ayun na. Tapos yan, naglunsad do ng website, isumbong mo sa Pangulo. Naku, ang dami hong mga nagsumbong. At inilinya niya ho yung mga napakaraming mga kontraktor. Nandyan ho, yung mga pangalan. Tapos, pero sa dami ho ng mga kontraktor, yung diskaya lang ho ang nadali. Yung iba ho, wala ho, absuelto, sarap po ng buhay. Tapos yung mga kontraktor ho, yung sinasabing kontraktor at congressman wala rin ho. May mga nakakasuhan, bailable ho ang kaso. Grab lang ho, mga kababayan, at pwede makapagpiansa. Sa dami ho ng sinasabing di umano'y kinita Ano ba naman makapagpiansa, di ba? Simpleng-simple. So, hindi kulong. Yun ho, maliwanag ho dito. Kayo ho, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa issue natin pinag-usapan. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking FB page, ka Eli Saludar, at yung isa pang account ko na Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.